Hallelujah. Once again, thank you, Lord, for your
your presence. Thank you, Lord, for the Holy Spirit that is in this place, Lord. Thank you for the Spirit that leads us, oh God. Even there is trials, Lord. Thank you for the leading. Thank you, Jesus, because everything is under control in your mighty hands, Lord. Dahil alam namin yung source namin ay overflowing, God. Salamat po ng marami. Again, Lord, be with us. Touch every soul, touch every spirit, touch every people that is in this place, Lord. Maging ang bawat tao nagikinig, nanonood online, Lord God, naabot ng word na ito. We pray, Lord, ng mga salitang ito ay maging pagpapala sa buhay nila. Salamat ng marami. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Tayo na po ay nakakampit, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. God bless everyone. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. We're glad you are here. I'm glad you are here. Sabihin mo sa iyong katabi, I'm glad you are here. Amen. Sabihin mo ng malakas, I'm glad you are here. Yung sabihin mo lang, natutuwa ka kasi ikaw ay natutuwa na siya ay nandyan. I'm glad you are here. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, last Sunday, mga kapatid, we talk about 3 people. Amen. So, this time, isang tao lang yung pag-uusapan natin. And kung nabitin kayo nung last Sunday, ay ipagpamanhin nyo, mga kapatid. But this time, hanggang alas 2 po tayo. Amen po ba? Amen. Amen. So, ngayon, mga kapatid, we talk about Job. Yung title ng message ngayong araw, be with me, Learn from Job in Job. Amen. Sino po nakakakilala kay Job? Amen. Sa Bible. Sa mga young people, kilala niyo si Job. Can you raise your hands kung kilala niyo si Job? Be proud to yourself kung kilala mo si Job. Amen. Alam niyo, minsan in the book of Job, nakakatakot basahin. Hindi siya basta-basta na binabasa. Kasi iisipin mo, what if mangyari sa akin yung nangyari kay Job?
ganong klaseng trials, ganong klaseng pagsubok, pati mangyari sa iyo. Alam nyo, hindi biro ang Book of Job, mga kapatid. At hindi rin po siya parable na hindi nangyari. Because the Book of Job, or Job itself, Job is a man. Nabanggit siya in the book of Ezekiel, hindi lang sa book of Job, mga kapatid. Nabanggit din siya in the book of Ezekiel, at nabanggit din siya in the book of James. So minsan iniisip natin, pag binabasa natin yung Job, parang sobrang hirap naman yan. Parang wala nang katapusan. Kung sino na yung nakapagbasa sa book of Job, napaka-imposible sa tao na dumanas ng ganong pagsubok. Mas madalas ang tao, alam nyo, nanggaling sa mahirap, papunta sa mayaman. Ang tawag doon road to riches. But one thing I learned from Job, nung nabasa ko yung the book of Job, baliktad, from riches to wrath. Baliktad. Sa sobrang yaman niya, naging sobrang hirap niya. Diba, pag minsan may makita tayong successful in life, ay, alam niyo yan, brother, sister, from wrath to riches yan. Kaka-proud, ang galing niya. Pero yung nangyari kay Job, baliktad, from riches to wrath. So, sa mga hindi pa nakakaalam sa buhay, sa buko ni Job, this is the chance para malaman natin kung ano yung nangyari kay Job. But before that, nais ko munang basahin ito, mga kapatid. In the book of James chapter 5, nakikita mo ba ninyo? Hindi po yan sa Job mismo, but yung character dito is si Job. Nakita nyo kung gaano ka-legit ang Bible? The Bible is connected to each other. Even Job is from Old Testament and James is from the New Testament. At ginawa yan hindi sa iisang area at hindi sa iisang panahon. In a different generation, in a different places. Amen. Sabi niya dyan, my brethren, take the prophet who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Kaya pala merong book of Job that is an example of suffering and patience. And that is very timely, which is for us, at this moment, nagdadaan tayo into a suffering. And we need patience. Am I right, mga kapatid? Amen. And we need patience. Indeed, we count them blessed. Wow. Ibibilang daw natin sila na sila ay blessed. Who endure, who have heard the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Amen. Salamat sa ating Panginoon. In Tagalog, mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga propetang naghayag sa pangalan ng Panginoon at gawin ninyo silang halimbawa sa pagtitiyaga sa gitna ng pagdurusa. Alalahanin ninyo, itinuturing nating pinagpala ang nananatiling matatag sa gitna ng pagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung gaano kalaki ang habag at kagandahang loob ng Diyos. Amen. So nandyan pala yung book of Job as an example ng pagtsatsaga, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Awitin natin, mga kapatid, yung song titled Samahan Niyo Ako.
Awitin po natin ito mga kapatid. Napakagandang awitin. There was a man named Job. Merong isang tao na ang pangalan niya ay Job, who was tested and was tried. Amen. Alam nyo, darating tayo sa ganyan. Whether you like it or not, there was a man named Virgilio who was tested and was tried. There was a woman named Evangeline who was tested and was tried. Amen. Lahat tayo mga kapatid, Evelyn, Rebecca, Nasing, Jerry Quinto, Jerry Alcantara, they are tested, amen, and was tried up to this moment, mga kapatid. Hallelujah. There was a man named Job. Yes, Lord. Who was tested and was tried. He was suffered for the gospel, but God was on his side. Amen. God was on his side. Of this road, he had testimony. He said, I have finished my course, a crown awaits for me. Amen. I have fought a good fight. I have fought a good fight. I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle is almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. I'm looking back through all the years. This battle is gone away. Persecution, pain and tears, and struggle day by day. Through it all, one thing I know, His Christ is victory. When my life is over, my testament will be. I have fought a good fight. I have fought a good fight. The rest of life have kept the faith. Amen. To keep the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle is almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. Amen. I have fought a good fight. Napalali ng Panginoon mga kapatid. Yung pinakamalakas na palakpak. Yung kasing ng palakpak mga kapatid. Hindi inaanak na palakpak. Hallelujah. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord who lead me. Amen. Thank you Lord dahil nandyan siya mga kapatid. Because when God is not included, we surrender. But because God is included in our problems, no retreat, no surrender. Amen. Thank you, Lord. Let's learn from Job. Endure. Amen. Amen. Meron na kayo ng maraming tubig kasi baka abutin tayo ng alas 2 dito talaga. Hallelujah. Learn from Job. Endure. Amen. Endure means, ito po ang ibig sabihin ng endure. Means to suffer through difficult, painful, or unpleasant situation patiently. That's endure. And Job endure, mga kapatid. In Greek, sabi dito, may Greek, medyo nagle-level up na tayo mga kapatid. Meron tayong Greek ngayon. So in Greek, sabi dito, hupomeno. Hupomeno
means to remain under a heavy loaded, preserve or abide steadfastly. Amen. God's endure. In Greek, hopo meno. Sabihin mo nga mga kapatid, hopo meno. Opo, meno. Hopo meno. O meron na tayong alam na Greek word. Hopo meno. That's the Greek word of endure. Mga kapatid. Sa Tagalog, pagtitiis. Pagtitiyaga. Yan yung nangyari sa buhay ni Job, mga kapatid. Amen. Kanina, sa binasa ko, kung mapansin niyo dyan, yung naka-red light, endure. Indeed, we count them in 11, blessed who endure. Amen. Pinagpala daw yung mga nagtitiis. Pinagpala yung mga, ano sabi niya dyan? Suffer through difficult, painful, or unpleasant situation patiently. Minsan, alam niyo mga kapatid, in reality, kapag nahihirapan na tayo, give up na. Pag may trabaho tayo at hindi natin magawa-gawa ng maayos, ayaw mo na. Gusto mo lang mag-resign. Meron akong isang empleyado, kasamahan doon sa aming trabaho. Kanina lang na naman, tumawag. Ewan ko kung narinig ni Brother Bear. Sabi niya, sorry po, I see. Hindi ko nasabi sa'yo ng personal. Pero gusto ko na talagang mag-resign. But before that, last week, nag-usap na kami nung sinabi na sa akin na gusto niya lang mag-resign. Bakit sister, ano bang problema mo? Minsan ang nagiging problema niya yung mga co-workers, yung mga nandun sa loob ng opisina. Sabi ko sa kanya, problema mo din ba ako? Kasali ba ako sa nagiging rason mo bakit ka mag-resign? And sabi niya naman, ay hindi naman po, OIC. Sabi ko sa kanya, pag tayo na mismong dalawa yung nagka-problema, okay, I will let you resign. But hanggat hindi tayo yung nagkaka-problema, just continue your work. Pagtyagaan mo yan. Pagkatapos ng pag-resign, meron ka bang trabaho? Okay, may siguro mayaman ka, baka meron kang savings sa bangko or whatever na finances. Meron ka bang pinagkakagastusan or what? Sabi niya, meron daw. Yung kanyang nanay, hindi raw sinusuportahan ng kanyang tatay. At yung kanyang kapatid ay hindi rin daw binibigyan ng baon. So sabi ko sa kanya, what if mag-resign ka? Kumusta ngayon yung finances? Meron ka bang makukuha dyan pag nakatulala ka lang dyan? Diba? Siwan naman nga eh. Hindi nga hinahintay yung bayaman sa mga diba? Siguro nakakilala kay Juan Tamad. Pag Juan Tamad, alam mo talaga. Kilala niya si Juan Tamad. No. Si Juan Tamad, inutusan niya yung mga limang na umuwi sa bahay. O, umuwi na kayo at kailangan na kayo ni Inang. Dahil kailangan na kayong iluto at ako ay mayroon nakitang magandang spot, bunga ng bayabas. Hinintay niya pa. So mga kapatid, what I'm trying to say is, just endure. Have patience in everything you do. Kailangan mo yan. Alam niyo, sabi ng kakilala ko, I will not going to mention her name. Ganyan ba talaga pag pastor ka na? Maraming pagsubok. Ganyan ba talaga yung magiging buhay na natin na sunod-sunod na yung darating na pagsubok? So, in that moment, mapapaisip ka mga kapatid, talaga ba baka kailangan ko nang mag-surrender or umatras na? Talaga ba? Parang oo nga no, napapaisip ka tuloy yung sunod-sunod. Eh dati hindi ko naman problema yung mga ganitong bagay. Eh bakit nagiging problema ko na ngayon? Eh dati wala namang tumatawag sa akin, Pastor, ganito, ganyan. Eh bakit ngayon meron nang tumatawag mga kapatid? Dati, problema ko lang yung isa sa iluluto namin sa bahay namin. Pero ngayon iniisip ko rin yung iluluto natin dito sa church. Because for me, before I accept that, being a pastor mga kapatid, kasali na po ang lahat ng yan. At in-embrace na namin at minahal na namin mga kapatid. Sabi ko nga sa isang kapatid natin, alam mo brother, sa akin kasi gusto ko, pag once na maglingkod tayo, yung eager natin dapat nandyan. Yung apoy ng paglilingkod dapat dyan. Hindi yung meron kang nakita ko, ayaw ko na. Oh, may kanan, may likod, may harap, may taas, may bababa. Sobra-sobra talaga. Ito talaga yung problema mga kapatid. But I learned one thing from Job. Just endure.
dahil pinagpala ang nagtitiis, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Wala pa sa kalipingan, Joe. Wala pa sa kalipingan ni Job. Pero sa atin, mga kapatid, pa-start pa lang po tayo. Pangalawa pa nga lang po na Sunday natin. Being a pastor, mga kapatid, sunod-sunod. Amen. But I thank God, mga kapatid. Kahit gaanong maraming testing, if God leads, there's nothing to worry. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kasi nakita natin si Job. Very timely, mga kapatid. Kasi kung hindi natin mararanasan yung mga pagsubok ngayon at mararanasan natin in the future, baka mas mahihirapan tayo. May pattern tayo sinusundan. Amen. Ngayon, mas mahirap, mas madali na lang yung mga susunod. Amen. At kung mas mahirap man yun, never worries, never mind. Because we learn one thing from Job. Amen. Just enjoy. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. So, tingnan nyo, ang oras na mga kapatid. Hallelujah. Thank you. Sabi niyo yung Brother Bear, don't mind the time. Okay, just relax, just enjoy the message. And this message is not from outside of this church. This message is for me, for you, mga kapatid. Para sa inyo ito. Inihanda ito ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya i-enjoy lang natin, Brother Leonard. JR. No, enjoy lang natin, sorry. Kasi yung mensahe na ito ay hindi para sa kung kani-kanino dahil hindi nila naririnig. Dahil ikaw yung nakakarinig, so meaning to say, that is for you. Yes. This message is direct for you, mga kapatid. Yes. Amen. So, in the book of Job, Job chapter 1, verse 1. Oh, start pa lang. In the land of Uz, there lived a man who was named Job. So, doon sa lupain daw ng Uz, ay merong isang tao, mga kapatid, na nakatira na nagngangalang Job. Oh, how do you pronounce it? So, nasa sa inyo na yan. This man was blameless and upright. He feared of God, shunned, and shunned evil. Sabi niya dyan, shun is turning away from sin. Meaning to say, umiiwas siya sa mga masasama. Sabi nga ni Brother Bear kanina, pag meron kang kaibigan at nagiging bad influence sa buhay mo, anong gagawin mo? Yakapin mo? No. Let him go. Or, this is the first things you do. I-try mo to convince in your direction. Yes, amen. I-try mo na idala yung kaibigan na yan unto the path that you have walking. Because I believe when you have God, you Yes. walk in the right path. And you will manifest it. Amen. So, i-try mo mga kapatid kasi that's your role. Yes. Hindi ka napunta dito just for yourself only. Kundi dinala ka dito ng Diyos just for a preparation. That someday, gagamitin mo yung mga narinig mo dito na i-share unto the outside, mga kapatid. Amen. Dahil sabi ng Diyos, sumayo kayo at magpakarami. Anong pagkarami? Paano mo gagawin yung you know nothing about God? So you are here to learn, mga kapatid. Amen. So kung meron kang kaibigan na sa tingin mo ay hindi siya magandang impluensya, ikaw yung mag-impluensya sa kanya. Yes, true. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Meron kang gagawin. Meron kang katrabaho na hindi maganda yung karakter niya. Ipakita mo yung karakter ni Jesus that is in you, that is in your life. Ipakita mo sa kanya yan at yan yung maging pattern din niya, gayahin din niya para siya din ay maging maayos, mga kapatid. Yes. Huwag mo siyang ipagtulakan. But if you do your part, and that's it. Let God do the rest. Amen. Hindi mo kayang baguhin yung anybody or somebody o kahit sino pa dyan na kaibigan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, kuya mo, o rin mo, hindi mo kayang baguhin. But let your light shine and you will see the goodness and the glory of the Lord Jesus Christ that is in you, mga kapatid. That's your purpose. And I believe, yan yung dapat mong gawin. Kailangan mong gawin yung purpose mo. Dahil yung purpose mo, pag hindi mo ginagawa, you are nothing.
You are useless. Yes. Hindi pwedeng pagpituhan mo yung lutuan ng mainit na tubig. Dahil may purpose yan para dyan. Sinong nagprito doon sa paglutuan ng mainit na tubig? Kettle. Ha? Hindi pwede. They have their own purpose. Pumunta ka sa kitchen, meron kanya-kanyang mga purpose yan, mga kapatid. Yes. Hindi ka pwedeng maghigop ng sabaw gamit ang tinidor. Ngayon, you have the purpose in life. Merong pinapagawa sa iyo ang Diyos. Pero paano mo gagawin yun kung wala ka namang alam, kapatid? Yeah. Paano mo gagawin na yung kaibigan o yung taong nakapaligid sa iyo ay ihahayo mo, idadalhin mo, ilalapit mo sa Panginoon kung ikaw mismo wala kang alam? You know nothing about the Lord. How could you do that? Paano? So wala, hindi mo talaga yan magagawa. And you are here for a purpose. So lalayo ka from evil things, evil works. Lalayuan mo yan, hindi mo i-embrace yan, hindi yung, hali kayo, mag-inom tayo, hinahaya kayo ng kaibigan nyo, mga people. Hinakay kayo ng kaibigan nyo. Kaya sabi mo, hindi ako umiinom eh. Hali ka, basta munta ka lang, mag-ipag-usap-usap ka lang. Alam nyo, ang laki, ang galing ng technique eh. Dapat ganun din tayo, be wise. Dapat marunong din tayo. Mga kapatid, alam nyo ang mundo, yung technique, halos lahat ng technique, ginagamit nila, Brother Jerry. Yeah. Talagang parang maakay ka lang, makuha ka lang, makonvince ka lang, Sure. ma-attract ka lang doon sa kanila. Halika, merong maganda akong papakilala sa iyo. Diba, sa mga boys, o sa mga girls, halika, may gwapo doon, papakilala ko sa iyo. That is one way para ikaw ay ma-attract, para ma-convince nila, para ma-convince ka nila. Sorry. So, ngayon, dahil ikaw, wala ka namang alam-alam sa salita ng Diyos. Sige, basta ngayon lang ha, sunod-sunod hindi na. Basta sit-in lang ako, ba sit-in. Oo, di ba? Nung nakiupo ka naman doon, eh pag upo mo doon, masarap, testing mo, parang juice din naman kasi, pomelo gin. At may Gatorade pa, may Yakult pa, parang alam ko yung mga yun. Siguro minum ako noon. No? So, tikman mo, masarap brother. Tikman mo to, talagang, alam mo, ang malalasahan mo, yung lasang grapes. Grabe, ang kaming technique ng kaaway mga kapatid. And this is it. Listen to this. Pag may mga ganun kayo, friends, kung hindi nyo din lang sila madala, do not let na ikaw yung kanilang madala. Amen. So kailangan ikaw at ikaw yung magdadala sa kanila. Be wise. Be wise. Gamitin mo yung mga nalaman mo, yung mga word of God na narinig mo doon sa bahay tahanan ng Diyos. O hindi lang dito, in every fellowship, in every gatherings na pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, doon natututo tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. 2. He had 7 sons and 3 daughters. So si Job, whatever, meron daw siya 7 mga anak na lalaki at 3 anak na babae. Talagang si Job ay mapalad. Yung iba, tilak pa sa isa. O yung iba, 2. Minsan gustong pagdagdagan, pero talagang pala. Pero si Job, ano ba bang hihilingin mo? Ano ba karaming anak? Siguro sa 10 na yun, talagang super satisfied ka na. No. So, meron si Job, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Amen. Just imagine mga kapatid, merong isang tao doon sa land of Uz na ang pangalan niya ay Job at meron siyang 7 sons and 3 daughters. At siya, sabi niya dyan, this man was blameless and upright. Siya daw ay walang dungis at siya ay matikas. Upright. And he feared God. May takot daw sa
Diyos. Hindi yung takot na para kayo nakakita ng multo ha. Hindi yung, oy, bay! Ibang klase ng takot yun mga kapatid. O hindi yung takot na parang nakita mo yung nanay mo na may dalang pamalo 2x2 o yung tatay mo na may 2x2 dahil meron kang pagkakamali. Di ba nakakaramdam kayo ng takot? Hello? So ganon, hindi ganon yung klase ng takot na sinasabi dito. But sabi nga, God fear is ano na yan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Thank you. So hindi yung takot na ikaw ay takot dahil ikaw ay sasaktan. Kundi takot ka with respect. Yeah. Natatakot ka sa tatay mo, hindi sa takot ka dahil ikaw ay saktan, kundi natatakot ka dahil nirerespeto mo yung tatay mo. Kaya kung anong sabihin ng tatay mo, o ng nanay mo, o ng mamiji mo, ay susundin mo dahil ikaw ay mayroong respeto sa iyong mga magulang. Amen. So, ito pa mga kapatid. In 3, he owned 7,000 sheep. Wow, 7,000. Ilan lang yung nandyan na itik. 60 lang na piraso. Pero si Job, meron po siyang 7,000 sheep. Wow, ang dami. Dami talaga. Imagine mo kung saan nakalagay yung 7,000 na tupa na yan. Mayaman siya pala. Talagang mayaman siya. 3,000 camel, dami. 3,000 camel. In their time, according sa na-research ko mga kapatid, yung camel is yan yung pinaka-importanting hayop sa panahon nila. Yes. Maybe until this day. Yes. Dahil nandun sila sa disyerto. At nakakapag-survive yan, matagal yung Yes. buhay niyan mga kapatid. Alam niyo yung bukol niya dito? Tubig yan. Sino nakakita ng camel? Amen. Kita na kayo ng camel. Di ba may bukol? Anong naman ng bukol niya mga kapatid? Water. Water. Baon-baon yan. Para siya ay mag-survive doon sa disyerto. Kaya tayo, ugaliin din natin magbaon ng tubig. Mga kapatid, alam niyo kung ano yung tubig spiritual? Word of God, mga kapatid. Baon-baon mo yan. Dapat meron kang dala-dala niyan. Word of God. Kung naglalakad ka doon sa disyerto, pag ikaw ay mag-isa, pag ikaw ay on trial, mga kapatid, kailangan meron kang tubig. Dahil yan yung gagamitin mo pag ikaw ay nagdanas ng paghihirap, mga kapatid. Yes. Ano yung tubig natin? Word of God. Amen. 5,000 yoke of oxen Dami. and 500 donkeys and had a large number of servant. At marami, siyempre, sa dami ba naman ng Alaga din. ang mga alaga mo, di sobrang dami din talaga ng iyong tagapastol. Mga tauhan. So, sobrang dami rin yung kanyang mga tauhan. And he was the greatest man of all people of the East. Okay, so pag ikaw si Job, ay hindi magpasalamat ka, di ba? Ikaw yung greatest man of all people unto the East. Oh, di ba? Nabasa mo yan, hanggang diyan ka na lang. Tama na, pastor. Kasi baka yung mga susunod na kabanata, mahirap na. Pero hindi. Kailangan po natin itong ituloy. Dahil para makita natin kung ano talaga yung story ni Job. Kasi alam mo, ang buhay, hindi lang puro sarap, mga kapatid. Hindi lang puro ginhawa ang buhay. Hindi lang puro magkasama kayo, masaya kayo, hanggang saya lang. Hindi. Magkasama din kayo sa hirap. Kaya nga ang itinakasal for better and for worse. In sickness and in health. Dalawa, mga kapatid. Hindi pwede na one side lang. Kasi kung one side lang, mahirap po yan. Pagka pupunta ka na into the other side, you give up ka na, Brother Jerry. Dahil ayaw mo ng negative, ayaw mo ng side na yan. Gusto mo dito ka lang sa side na ito. Kasi dito masarap yung buhay. Pagdating dito, ayaw mo dahil dito mahirap yung buhay. So, that's the Job. Yan yung kaharian ni Job, mga kapatid. Okay. Sige, basahin din natin sa Tagalog. Mga kapatid, sorry. Wala pala. 4.
His son used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. So meron daw kasiyahan doon sa bahay ng may birthday, mga kapatid. At inimbitahan nila ang kanilang mga kapatid na mga babae to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Early in the morning, when he would sacrifice burnt offering of each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. We learn one thing again from Job in this passage, mga kapatid. Noong ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng kasiyahan, sila ay nag-iinuman, mga kapatid. Alam niyo kung ano yung ginawa ni Job? Noong yung mga anak ni Job ay nagkasala sa Panginoon, meron silang ginawa na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ano yung ginawa ni Job, mga kapatid? Ano yung ginawa niya? Based sa ating nabasa? Ha? Siya po ay nag-sacrifice. Nag-offer siya, mga kapatid. Early in the morning, maagang-maaga pa. Sabi niya dyan, he would sacrifice burnt-out offering of each of them. Nag-offer si Job ng offering sa Panginoon, Lord, have mercy on them. Alam niyo, mga kapatid, Job was very concerned in their spiritual life. Am I right? Marami akong nakikita, and I am happy to see na merong mga parents dito that they are very concerned in the spiritual life of their children, of their loved ones. Amen. Palakpakan mo yung sarili. Amen. Hallelujah. Alam mo, kakaiba yan, mga kapatid. Yung meron kang concern sa iyong mga apo, yung meron kang concern sa iyong anak, mga anak, in their spiritual life, kahit minsan, alam mo, ang tigas talaga ng ulo mo. Ang hirap mo talagang pagsabihan. But still, ginagawa mo pa rin yung part mo, mga kapatid. Si Job, ginawa pa rin niya yung part niya being a father. Yung concern niya sa kanyang mga anak, mga kapatid, which is yung Lord, have mercy on them. Lahanin mo po sila, Panginoon, sapagkat sila ay nagkasalang muli sa iyo, Panginoon. So, ganoon din tayo, mga kapatid. Meron tayong concern sa ating mga loved ones, kaya kahit gano'n pa katigas yung ulo nila at paulit-ulit nila ang ginagawa, still, mga kapatid, we bring them into the house of the Lord. Amen. At hindi tayo nagdalawang isip. Naku, Pastor, ay, hirap ka, talagang struggle na po ako. Pero hindi. Meron niya akong narinig, sabi niya, this picture, I considered myself as a bridge. And sabi pa niya, mga kapatid, dumapa pa siya doon. Sabi niya, I am willing to be a bridge for them. Amen. Amen. Makarating lang sila sa dulang ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Lord, mga kapatid, kasi meron tayong mga testimony at mga words of encouragement na totoo at sinabi ng someone, mga kapatid. Hindi tayo umulog doon sa outside, which is yun yung sasabihin ko dito, hindi magiging reality, mga kapatid. At hindi magiging parang hindi totoo. Pero dito, yung sinasabi ko, mga kapatid, totoo. Tanungin mo kung sino bahala ka. Amen. But for sure, sinabi niya talaga yan, mga kapatid. And I am blessed and I am so happy dahil meron tayong mga kapatid na mga ganyan, just like Job. Willing to sacrifice, nag-offer siya, mga kapatid, para sa kanyang mga anak. Amen. Okay lang po ba kayo, mga kapatid? Amen. Baka inatanggap po kayo, tama na. Ha? Amen. So, sige, let's continue, mga kapatid. 6. One day, the angel come to present themselves before the Lord and Satan. Ako, may ano dito. May pag-uusap. Also come with them. The Lord said to Satan,
Where have you came from? Sabi ng Panginoon. Satan answered the Lord, from roaming throughout the earth, going back and forth. Oops. Kaya ikaw, mag-pay attention ka sa akin, sa Lord, dahil baka nandiyan sa tabi mo ang demonyo. Kabalik-balik. Balik-balik, tinitignan ka niya. Ito, natutulog-tulog na. Ito, hindi pupunta na yung mata niya. Ito, nagsiselfon-selfon. Ito mga kapatid, huwag ninyong hayaan ay pagmalaki kayo ng demonyo sa Panginoon. Sabi niya, akin ka. Kundi, hayaan ninyo, pagmalaki kayo ng Diyos. Kita mo itong si Job na aking anak. He is blameless. He is upright. Yan, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. So, ang sabi niya, Satan answered the Lord from roaming throughout the earth, going back and forth. Parang barangay tanong to, Brother Vera. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There's no one in the earth like him. He is blameless and upright, a man who feared God and shunned evil. So pinagmalaki ng Diyos si Job. Amen. Meron ako dito mga kapatid. Anong ginagawa ng Diablo? Okay. Devil's doing. Like a roaring lion, like for someone to devour. Resist him, standing firm in faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Yan pala yung ginagawa ng ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Kaya nga sabi ko kanina, mga kapatid, kapag hinihikayat ka, that's the work of the devil, so labanan mo yan. Hindi yung, sige ba? Alam ba yung ambag ko dyan? Ano ba? Ilan ba yung participation ko dyan? Baka kailangan ninyo yung ambag ko para matuloy lang yung lakad. Imbes na sana hindi matuloy, ikaw pa ngayon yung nagdatong. Yes, hindi ikaw yung nag-start. Yes, hindi ikaw yung nag-trigger. Pero dahil sa ginatungan mo pa ng ginatungan, di, wow, happy tuloy, Brother Jerry, no? Di, natuloy talaga yan. So, hindi ganun yung being a Christian, mga kapatid. Take note, especially sa mga young people. Kasi ang devil is nakafocus sa inyo. Because the backbone of the church is the young people, mga kapatid. Can you imagine the church without the young people? Imagine mo yung church, walang young people. In the next 10 years, nagkupo, pastor, wala na, naubos na. In the next 20 years, nagkupo, mas lalong naubos na. Pastor na lang yung natito, naka-wheelchair pa. Ibig na mga kapatid, ay sabi ko, 15 years from now, at nagkapamilya itong mga ito. At nagkaroon ito ng mga anak. Yes, that's the reality. Yeah, amen. Hindi ito parang joke-joke lang. Talagang yan yung katotohanan. May takot sa Diyos. Kung meron kayong takot sa Diyos, pumunta kayo sa ibang lugar, nagtrabaho, nagkasawa kayo doon kayo tumira. Then, pagbakasyon kay Mami G nyo, Mami G, ang tagal na namin hindi nag-church. Pwede ba ang pasyarin mo nga sila, pastor, dito? Invite natin sila dito. At sa Sunday, kailangan maaga po tayo. Alam niyo yung eager nila? Mga kapatid, dahil dinala mo sila in this moment, kaya in the future, there's nothing to worry. Train your child the way you should go, and when you grow old, you will not depart from it. Amen. Kaya kayo mga young people, sa inyo nakapokus ang Diablo. Dahil imagine, pag wala kayo dito at nag-asawa kayo, wala kayong pakialam. Kumusta na kaya sila? Hindi nyo man lang maisip yun.
Ano, naglilingkod pa kaya si Brother Bradley doon? O baka wala na rin dahil matanda na rin siguro yun. O, kumusta kayo mga anak? O, high school na kayo mga anak. Siguro yung lolo ninyo noon, ewan ko lang. So, di ba? Kaya mga kapatid, kayo yung magpaparami ng member ng church, TPC Church. Na may takot sa Diyos. Na may takot sa Diyos. Amen. So, huwag tayong padadala sa kaaway mga kapatid. Sino yung kaaway natin? Ang Diablo. Sino nagsabi? Si Pastor? Hindi. Sino nagsabi? Jesus. Amen. Ang Biblia mismo, Brother Romulo. Hindi po si Pastor yung nagsabi niyan. No. So, merong sinabi si Pastor dito na hindi sa Biblia o Pastor, nalinis ka na ng landas. Wala sa Biblia. Wala ka na sa tamang Arab store. Please, let me know, mga kapatid. Do not let me fall unto the devil's Huwag sabihin sa anak mo. Kailangan sabihin. Idea. idea. Yes, idea. Kung ako, mga kapatid, ay nadadaan na doon sa daan sa tingin ninyo patibong, and the end of that road is dead end, Aha. please let me know. Gusto kong malaman nyo. And kailangan mong sabihin niya dahil mahal mo ako. Amen. Amen. Yes. Kasi kung wala kang pag-ibig sa akin, hayaan mo yan si Pastor, bahala siya dyan. Hayaan mong malaglag siya dyan sa bangin na yan. Bahala na siya dyan, basta tayo, tama. So, kung wala kang pag-ibig, but because there is love, there is unity. Spirit Yes. of unity and love, mga kapatid. Yan yung pairalin natin. Yung love that is unconditional. Amen. Balik tayo mga kapatid. So, nung nag-usap si Satan at si Lord, dyan nga, pinagmalaki ni Lord si Job, mga kapatid. And sabi ni, does Job fear for nothing? Wala daw bang kinakatakutan si Job? Satan replied, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hand, so that his flock and herds are spread throughout the land. But now stretch your hands and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. The Lord said to Satan, very well, then everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. Sinabi ni Satan, mga kapatid, talaga naman na hindi ka talaga niya tatalikuran kasi talagang pinagpapala mo yan eh. Imagine, ilan yung camel niya, ilan yung sheep niya, ilan yung donkey niya, ilan yung servant niya, ilan yung anak niya, mga kapatid, napakayaman niya. O talagang pupurihin ka talaga niya. Blessed be the name of the Lord. Dahil napakayaman ko, dahil napakarami kong ari-arian. Kaya sabi ni Satan, kasi kaya kanya pinupuri dahil meron siya kung anong gusto niya. Pinagpapala mo. Pinagpapala mo siya. Sige, subukan mong i-testing yan. Tanggalin yung bless. Tanggalin yung blessing. Tignan ko lang. Susumpain ka niya harap-harapan. Sabi ni Stefanos. Satan. Then sabi ni Lord, okay, gawin mo kung anong gusto mo. Huwag mo lamang siyang papatayin. Diba? Grabe. Then Satan went out to the presence of the Lord. One day, when Job's sons and daughters, ito na naman, were feasting and drinking wine. Meron na naman silang salo-salo. Meron na naman silang happy-happy. Kanina may birthday, kaya meron silang reason ngayon. Meron na naman silang happy-happy. And drinking wine in the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkey were grazing near it, and the Sabians attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you.
While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heaven and burned up the sheep and the servant, and I am the only one who escaped to tell you." So sunod. While he was still speaking, another messenger came and said that the Chaldeans formed 3 raiding parties and whipped down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger, and there's another messenger, mga kapatid. Your sons and daughters were feasting and drinking and wine, the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind whipped in front of the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you. At this, Job get up his robe and shave his head. So mga kapatid, ito yung nangyari mga kapatid kay Job. No? One day, ilang araw daw yan? Isang araw lang yan dumating mga kapatid. No? Talagang sinagadsad niya talaga. Talagang diniritso niya mga kapatid. Sabi niya, meron isang tagapangalaga ng mga camel, ng mga kanyang mga livestock, mga kapatid. Sinasabi niya na sila ay namatay, hindi pa natatapos. Ito na naman yung isa, sinasabi na naman niya yung negative news, mga kapatid. At hindi pa sila natatapos, ito na naman yung isa, sinasabi na naman niya yung negative news. Mga kapatid, okay nga lang sana yun. Kaso ito yung isa, pinakamatindi. Pati yung kanyang mga anak, mga kapatid, nung sila ay nagsasaya doon sa bahay ng kanilang kuya, mga kapatid, nagiba yung pundasyon at silang lahat ay namatay. Sinong natira? Thank you, Lord, dahil nandyan yung kanyang asawa na kanyang magiging sandalan. Tama ba? May mga tumawa, mga kapatid. Yung kanyang asawa magiging sandalan. Yes, that's what you said. Yan yung inaasahan mo. Dahil yung asawa mo, yan talaga yung magiging sandigan mo sa panahon na ikaw ay in the midst of trouble. So, ang nangyari kay Job, noong sunod-sunod yung kanyang pagsubok, na siguro, kung imagine mo yung reaction ni Job, napatuloy na lang siya ganyan. Kasi meron hindi pa natatapos yung, gulat na gulat. Naubos lahat, mga kapatid. Yung kanyang mga ari-arihan, yung kanyang mga livestock. Alam nyo, nung panahon nila, Job, ang wealthy, ang isang tao, masasabi mong siya ay mayamang-mayaman kung siya ay maraming mga livestock. Yes. Ang kayamanan nila, according to my research, ay hindi nakabase sa meron kang pera sa bangko, Yes. meron kang mga gold bars, meron kang mga antique, kundi ang kayamanan sa panahon na yan ay meron kang mga livestock. And camel, yan yung pinakamahalaga, mga kapatid. So si Job talaga ay napakayaman. Kung titignan mo, ay hindi siya dapat magdaranas ng mga pagsubok na gano'n. Bakit? Dahil si Job ay may takot sa Diyos, umiiwas sa mga masasama, siya ay blameless, siya ay matuwid na tao, mga kapatid. Pero bakit hinayaan ng Diyos na si Job ay dumanas sa ganong pagsubok? Dahil one day, si Job, pinagmalaki talaga siya ni Jesus Christ ng ating Panginoon. Tignan mo ang ating lingkod na si Berilio. Napaka matuwid niyang tao. Kasi ganyan ka, kasi binibigyan mo siya ng magandang trabaho. What if kunin mo yung kanyang trabaho at maghirap siya? Maglilingkod pa kaya siya? So si Job, ganun mga kapatid yung nangyari. Kunin mo yung kanyang ari-arian, mga kapatid, tignan ko lang kung hindi kanya sumpain harap-harapan. Ba't anong ginawa ni Job? At this, Job got up. Job got up and tore his robe.
and shaved his head. Then fell to the ground. And, nakita mo ba yan nakaread dyan? Worship, mga kapatid. And said, I am naked from my mother's womb. And I am naked. I will depart. The Lord give, and the Lord take away. May the name of the Lord be praised, mga kapatid. And all this, Job did not sin by changing God's wrongdoing. Amen. Nung sunod-sunod yung pagsubok ni Job, nung nandyan yung pagsubok natin at sunod-sunod, kailangan manatili tayo. Kailangan yung patient natin nandyan punong-puno. Hindi pwede na konting, na ano parang ano ba naman itong brother na sakit niyang magsalita? Ano ba naman itong church nito? Ano, puro ka ano ba naman? Dahil tinitesting ka, mga kapatid. Ngayon, yung mga negative turn into positive para maging blessing, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat sa Lord. Anong ginawa ni Job? He tore his robe and shaved his head. At siya ay nagpuri sa ating Panginoon. Amen. Kaya mo bang magpuri sa Panginoon in the midst of problems? Yes. Raise your hands. Amen. Amen. Yan yung anak ng Diyos. Amen. Yan tayo. Magpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon kahit na meron tayong problema. Kahit dumadaan tayo sa matinding pagsubok, magpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Sinong nanalo? Si Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. First round pa lang yan. Meron pang second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Nag-level up yung Nag-level up, mga kapatid. ang trial. So first round pa lang yan na nangyari sa buhay ni Job. Maybe next Sunday, second round tayo, mga kapatid. Sino yung may gusto ng second round? Hallelujah. Salamat dahil nakita natin si Job, mga kapatid. Amen. Job set a very, very good example, mga kapatid. Napakagandang example yung pangyayari sa buhay ni Job para atin pularan. Amen. Amen. So, God bless us all, mga kapatid. Hallelujah. Binabati rin natin, mga kapatid, yung ating online viewers. Sherwin Ritorco, yung bayaw pa yan. God bless you, bayaw. Bayaw yan sa Isabela, mga kapatid. Si Pastora Nerin. Amen. God bless po. Tita Wilma, Nanay Evelyn, Panem, Amelin Pascual, ang kapatid ko, Joel Macabio, kaibigan po natin, Sister Emeline Igianon, God bless you, Sister. Madam Jo Magarang and Nanay Sally, and God bless po sa atin lahat. Amen. Amen. So, dahil nandito tayo sa computer age, mga kapatid, wala namang problema dyan. Kung yan yung pamamaraan ng ating Panginoon. Hindi naman natin mag-question yan. If the heart is in there, mga kapatid, Yes. nandyan yung puso mo na makinig, there's nothing wrong. Yes. Nandyan yung puso mo na manood, Willing. yung willingness mo, God bless you. Amen. So, thank you, Lord. Thank you. Salamat sa kanyang mga salita. Dahil mananatili tayo patiently sa kabila ng mga pagsubok na tumadaan, nararanasan natin, mga Amen. So, tayo po ay mawit ng isang awitin at ibigay po natin yung ating mga tithes and offerings. There was a man named Job. Salamat, Job, sa buhay mo. You set a good example. Amen.
was a man angel who was arrested and was tried. He suffered for the gospel, but God was on his side. And at the end of his road, he blessed all in his hand. I have finished my work, across the way for me. Amen. I have gone to good fight. I have gone a good fight. I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle is almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. And looking back to all the years, this battle was all away. Persecution and tears, I struggle day by day. But through it all, at the end, in Christ there's victory. When my life is over, I trust in the peace. I have put a fight, I have got the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle is almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have got the faith. One more time, I have fought a good fight. Mga kaya people, hindi pa tayo tapos. Closing prayer pa tayo. Mga kaya people, come on. Permitted by His grace, the battle is almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have come to place. One more time, I have fought a good fight. Good church. I have fought a good fight. I have got the race. Oh yes, Lord. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle is almost over. I have won the race. I have fought a good fight. I have run the race. Amen. Thank you, Lord. Thank you for the service this day. Thank you for all the words, Lord. Thank you for the reminders, Lord, that we will endure, oh God, just like Job. When it comes, the wind, the storm, the trials in our life, oh God. Salamat sa pagkatinuruan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng patience, magkaroon ng katatagan, Panginoon, upang ang bawat pagsubok na yan ay malampasan namin, oh God. Salamat po ng marami, Lord. Salamat sa iyong presensya. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay nga na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord, ng marami. Salamat sa mga magulang na katulad ni Job, Panginoon, na willing mag-alay, mag-sacrifice ng kanilang mga buhay, mag-sacrifice ng kanilang mga finances, mag-sacrifice ng mga time, oh God, ng kanilang mga effort, Lord, despite sa kanya-kanya naming pinagdadaanan sa buhay, sa kabila ng mga iniwan naming problema, Panginoon. Pinili namin na pumunta dito sa iyong gawain, Lord Jesus. Salamat sa mga pusong yan, Panginoon. Muli, Lord, dalangin namin na patuloy pag-alapin mo yung pag-ibig na nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. Na kung saan, Lord, kailangan madala namin ang aming mga mahal sa buhay sa kabila ng katigasan ng ulo ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, you have a good future. Salamat, Lord, sa mga pagpapalang yan, Panginoon.
Salamat sa mga reminders and everything na muli mo ibinahagi sa araw na ito. Lord, yung mga kapatid namin online, kaibigan, kamag-anak, whosoever, Lord, and we believe, Lord God, na pinagpala din po sila sa iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na putin mo po sila, bless them mightily, Lord. Naman, Lord, yung mga prayer request ng bawat isa, Panginoon, dalangin namin ito ay tugunin mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat po ng marami. Dahil in the midst of trials, you are with us, O God. Meron kaming kapahinahan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Salamat sa iyong presensya. Hallelujah. Yung mga kapatid namin, Lord, abroad, malayo, hindi namin kasama. We pray, O God, bless them, Lord. Provide their needs, O God. Maramdam mo po sa kanila yung init ng pag-ibig na nararamdaman namin. Hallelujah. Salamat, Lord, sa unconditional love. Dalangin namin, Lord, tulungan mo po kaming lalo to endure, Panginoon. Tulungan mo po kami na ang mga trials that is ongoing ay malampasan namin, Panginoon. Salamat, Lord, ng marami. Salamat sa mga trials na yan. It makes us stronger and stronger and stronger. And we see your glory and glory and glory, Lord. And we see your goodness and goodness. We see your love and love, love, love. The unconditional love, O God. Salamat, Lord, sa mga tithes and offerings na binigay ng iyong mga lingkod, Panginoon. Turuan mo po kami kung paano i-manage sa mga salaping ito, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga hinirang, ang mga nagbigay, ang mga hindi nakapagbigay, Panginoon. Bless us, everybody, Lord. Hallelujah. Use everybody, Lord, in this church, oh God. Gamitin mo po ang bawat isa, and I believe they are willing to be used by you, oh God. Hallelujah. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. God bless everyone. Tayo po yung magkamayan, mga kapatid. At yan po nagkakatapos sa ating Good. I love this family of them. You know?